Ang naiatang sa akin na passage ay sa 19:28, which is yung I thirsty, no? Pero sa mabilis na introduction, actually itong last words na ito, yung fifth last word, ay sobrang lapit sa puso ko, especially nung sobrang nag-aaral at curious ako about Trinity, especially dahil nga sa apologetics, kailangan talagang, kumbaga, iba to sa'yo yung mga tanong about Trinity at ayun nga, about Jesus Christ, kung talagang Diyos ba siya o parte siya ng Trinity, no? So, mas lalo kong nadama o mas lalo kong na napatotohanan yung personhood ni Jesus Christ bilang isang Diyos anak, no? So, yes, naniniwala tayo na may isang Diyos at madaling tanggapin yon at lalo na from the start ng ating pananampalataya na may isa talagang Diyos. Pero pagdating sa tatlong persona, paano ito nangyari? Kumbaga, mapapaisip ko, magtataka tayo kung ang Diyos ba talaga ay may hindi kayang gawin para hindi maghirap tulad ni Jesucristo. Kung si Jesus ay Diyos, bakit nauuhaw sa physical na kalagayan? Totoo ba itong uhaw na ito? Or baka metaphor lang ito na may kinukubling malalim na kahulugan na para lang ma-fulfill niya yung propesya, di ba? Na parang nauuhaw si Jesus sa kabaga ng mga leaders that time na maging habag sa pinaghaharian or thirst for the salvation of humankind. So, pwede naman, di ba? But before I get any further, allow me to read the passage sa John 19:28. It says, "Later, knowing that everything had now been finished, and so that Scripture would be fulfilled." So Jesus said, "I am thirsty." So very basic naman. In this passage, it highlighted naman talaga that Jesus, being thirsty, is to establish the fulfillment of prophecy, referencing Psalm 69:21. And sabi doon, they put a gall or yung poison in my food and gave me vinegar for my thirst. So sinasabi doon na nauuhaw si Jesucristo sa Old Testament to. So it's a prophecy during the Old Testament time. But in another point, it highlights the genuine humanity of Jesus. So ito lang din naman yung guide din na binigay ng ating pastor na to really dig in the humanity or genuine humanity of Jesus Christ. So aside from prophecy na kanina na highlight naman, di ba, that so that Scripture will be fulfilled, dun na establish yung pag-fulfill ng prophecy nga. So aside from that, establish himself as an obedient and dependent son of God, aligning himself to the Father's plan by emptying himself to become human but still divine in being and in nature and in essence. So, ito yung lagi every 7 last words naririnig natin yung kenosis or emptying, self-emptying. Ito yung parang theological term in Greek, no, na kenosis, which is humbling himself to be a full human. But he's still divine in essence, di ba? He's still God in essence, pero in human form. He limits himself by operating as a human, tulad natin, living like us, mankind, function as a person, but essentially a God who is sovereign, so on and so forth. In order to fulfill the plan of redemption, Jesus first must establish his personhood, di ba? So, bakit? And the question is, why does God need to be human? Bakit kailangan ng Diyos maging isang totoong tao for the redemptive plan bago tayo ipagkaisa sa ating Ama? Well, for a substitutionary role, di ba? Laging, ano naman yun eh, humanity had sinned, syempre, kung tayo ay nagkasala, so redemption required a representative from a human itself, from humanity itself, from a human form itself. So kailangan, kung nagkasala ang isang tao, which is, for example, si Adan, kailangan ma-redeem din tayo through a perfect human being. So as Paul writes in Romans 5:19, "For just as through the disobedience of the one man that many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous." So yun yung sinasabi ko. For example, si Adan, si Eva, nagkasala.
So kailangan may isang tao na magiging perfect upang tayo ay maging righteous in the eye of God, of our Father. So His humanity allows Him to stand in solidarity with us, while His divinity allows Him to reconcile us to the Father. So noon nakita natin yung importance ng pagiging human niya during that time na nasa Kalbaryo siya o nasa cross. Hence, the redemptive plan required Jesus to be fully human to stand in our place and fully divine to accomplish salvation with eternal power. And so, we establish here what John wants us to understand. No? Kung ano sinabi ni John. That when Jesus said, I thirst, it was real physical agony and experience as well as the fulfillment of prophecy for the redemptive plan of the Father. So nakita natin yung triune God doon, or sa kahit yung two personas lang, si God the Father and God the Son sa buong redemptive plan, and si Jesus Christ yung highlight during the last days of His life, no? Kung paano kung paano sumusunod o naging obedient yung anak sa Ama. So, Jesus was really thirsty that time in physical form, o sa tulad nating tao na nakaranas ng kauhawan. Of course, He suffered from long exposure sa araw, 'di ba? Para mga 6 hours 'yon sa paglalakad papuntang Golgotha, 'di ba? There was blood loss and excruciating pain. Ultimately, dehydration. So kapag dehydrated ka, especially kung tumatakbo tayo, napapawis tayo, nadidehydrate tayo at kailangan natin ng tubig, 'di ba? With that, His humanity was affirmed because there was physical needs. So, totoong tao siya dahil nangangailangan siya ng totoong tubig. At yan ay physical needs natin. He experienced suffering sa time na yun, di ba? Or sa buong season na yon ng kanyang ng mga araw na yon bago siya pinako sa krus. Meron na siyang suffering. Our God has experienced suffering, even subject to betrayal. Our God has encountered injustice firsthand. So ang Diyos anak o si Jesus Christ ay na-encounter itong injustices, leading to His death. So if God endured suffering, then we can be assured that His empathy toward us is deeply authentic. So totoo yung pagkahabagan niya sa atin dahil siya mismo ay nakaranas ng suffering, di ba? He endured suffering. Because He thirsted, hungered, wept, and suffered, He can really relate to us in every aspect of our humanity, making His mediation between God and man deeply personal. He is God who understands our suffering, our needs, and our longings. In this point, how can be God, kumbaga, in this point of view, how can He be so merciful and just to us if He can't relate to us humans? So, magiging merciful lang siya, magiging kahabagin lang siya kung hindi niya mismo naranasan yung pagiging, yung pag-suffer, yung sufferable times during that hours, di ba? Kumbaga sa term natin ngayon, He can be out of touch. Plugging yung Kayumanggi series din, yung out of touch with reality. Gaya ng mga karamihan, He can be out of touch with reality gaya ng mga karamihan. At hindi lang ito iilan. Like for example, ng mga leaders natin ngayon, nakapuso pwesto ng gobyerno, hindi sila nagsasuffer sa mga panahong ito ngayon. Dahil sila yung nakaupo, sila yung mas mataas, sila yung may pera, at sila yung may nakakuha ng pera sa bayan, di ba? Katulad rin ng mga nangyayari siguro sa giyera. Out of touch yung mga leaders sa realidad na marami yung naaantala, marami na peperwisyo, marami yung nagsasuffer dahil sa giyera. So I'm not saying that walang just wars, di ba? But hindi lamang ito ang tanging daan upang masugpo kung anumang problema natin pandaigdigan. Diba? But really is that marami yung naapektuhan. Even the civilians, even yung mga ordinaryong tao. Alaman naman natin na may mga civilians na nadadamay talaga.
So yes, hindi man tayo tatamaan ng missile or kumbaga mamamatay. Pero tulad ng oil crisis, maraming naghihirap ng mga ordinaryong tao. Maraming natatamaan na mga sibilyan, di ba? Lalo na sa basic necessities na napupunta doon sa pagtaas ng presyo at bilihin. Mas lalo pang nababaon o naghihirap pa nga ni. So God listens to our suffering and the reality that we are in today. With what is happening across the globe, God is really listening. He might not end this crisis today, anytime soon, but similar to the Father's redemptive plan that takes the whole life of Christ in His lifetime, kung ilang years si Jesus Christ before fulfilling it, God is doing something within His people like ours to ease the suffering of humanity. And we, the church, can respond to it, can take part of it. As God's people who understand suffering through Jesus Christ, tayo dapat yung unang may nakakaalam ng totoong suffering at kung paano yung suffering. And we must not let this be experienced by so many people, more people, especially during this time. Tayo dapat ang tumututol sa mga pwedeng ipahamak ng ating kapwa. Tulad ng gera, tulad ng mga sakuna, tulad ng korupsyon. So how can we respond to the masses in thirst, yung mga nauho na mamayan at kababayan natin? Saan ba uhaw ang bayan? Sa aking pagtatapos, tayo po ay makiisa sa pakikipaglaban sa korupsyon na alam naman natin nagiging cause ng suffering ng ating mga kababayan. At uhaw na uhaw tayo sa hustisya. Pangalawa, iwasan nating mag-contribute o maging parte, at least sa pagiging ugat ng korupsyon, sa gulo, sa loob ng opisina, paaralan, gobyerno, dahil ito ay may short or long-term effect sa buong mamamayan. Tayo rin ay uhaw na uhaw sa kapayapaan. Peace of mind man yan or order, peace and order. Pangatlo, dahil sa nakawan, kaya hindi napagsisilbihan ng tama ang pangkalahatan. Maging ilaw at asin tayo sa mga nangangailangan. Maraming uhaw at gutom, physically or financially, nawa ay gabayan tayo ng Diyos kung paano natin sila matutulungan sa abot ng ating kakayanan. Higit na tayong mga anak ng Diyos, again, ang dapat unang makakaintindi at re-responde sa uhaw ng ating mga kababayan. Dahil alam natin ang hirap na nadaba ng Diyos anak upang tayo ay katanggap-tanggap muli sa ating Ama. Lastly, are we going to be like the guards or soldiers nung time ni Jesus Christ na nasa krus siya, na bibigyan ng suka ang nauuhaw na kapwa? Yun lamang po.